Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Ang inyong lingkod po si Kamanong, nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Komentuhan po natin mga kababayan, ito pong si BBM ay ginawaran po ng pamantasan po ng Maynila ng meron pong degree na Doctor of Law mga kababayan. Siya po ay ginawaran po ng honorary degree of Doctor of Law. Komentuhan po natin mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo. Ano ba ang sentro ng mensahe ng Pangulo? Yes, June, kahalagahan ng edukasyon na magbibigay ng oportunidad at mas abot kamay na tagumpay sa hinaharap. Ito ang naging sentro ng talumpati ni Pangulong Marcos sa 58th commencement exercise ng pamantasan ng lungsod ng Maynila kanina. Sa naging mensahe ni PBBM, sinabi nitong tuloy-tuloy ang mga programa ng pamahalaan para maitaguyod ang pag-aaral ng mga kabataan gaya ng tulong-dunong program at ang bagong Pilipinas program kung saan nasa 2.6 million ang nakakabenepisyo. Patuloy rin anya ang pagsusulong para sa libreng edukasyon para sa mga mahihirap na estudyante. And thus we remain committed to the full and effective implementation of the universal access to quality tertiary education. We continue to expand higher education opportunities and government financial assistance. We are ensuring that more students from disadvantaged and vulnerable sectors receive support through free college education and technical vocation education and training programs. Sa nasabing graduation rites, isinagawa rin ng conferral of the honorary degree of Doctor of Law sa Pangulo. Ang honorary degree of Doctor of Law ay pinagkakalob sa Pangulo bilang pagkilala na din sa naging kontribusyon ng kanyang pamamahala sa larangan ng edukasyon, law and governance at national development. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, June. Maraming salamat. Mga kababayan, law, governance, mga kababayan. Ibang klase po mga kababayan. At least, naranasan niya po mga kababayan na magkaroon po ng degree ang Pangulo. Dahil di po ba undergraduate siya? At least ngayon, may degree na po siya. At binigyan po siya ng Maynila ng degree. At talagang doctorate. Doctor of Law, mga kababayan. Pero ano po ba ang tingin ng taong bayan sa pamamalakad po ng taong bayan? At talagang mga kababayan, kung ang majority ng Pilipino po ang tatanungin dito po sa Pangulo ng Bansa, mga kababayan, ano po ang pagtingin sa kanya? At ano na po ang binibigay na grado sa kanya ng ating mga kababayan? Majority ng ating mga kababayan. Kasama pa ang ating mga bayaning OFW. Hindi po ba? Painggan po natin ito. Ibalik tanaw po natin kung gaano po siya pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino. Bakit po iba? Bakit? Sabay ng pagkulong ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, mas mataas pa ang trust at approval ratings ng pangalawang Pangulo kumpara kay Pangulong Marcos Jr. Base po yan sa pinakahuling survey ng Publicus Asia. Lumalabas na sumadsad sa negative 27% ang net trust ratings ni PBBM habang nakakuha ng 28% approval at 26% trust ratings naman si VP Sara. At dahil dyan, may naniniwala naman ang isa pong ekonomista na matindi na ang pagkadismaya na maraming Pilipino sa pamahalaan sa harap ng isyu ng malawakang korupsyon at political accountability na hinihingi ng taong bayan. Report mula kay Eden Santos. Hirap nang makabawi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino. Sa pinakabagong survey ng Publicus Asia ay sumadsad sa negative 27% ang net approval at trust rating ng Pangulo. Kasi sobra-sobra nang nakakadismaya yung pamahalaan. Galit na galit ako ang taong bayan sa lahat ng korupsyon na nagaganap dito sa ating bayan. Mga Pilipino naghihirap dahil sa kagagawan ng mga walang katarungan na mga namumuno sa ating bansa. Patunay umano ang
matinding pagkadismaya ng maraming Pilipino sa harap ng patuloy na mataas na inflation, paghina ng ekonomiya, matinding korupsyon at political accountability. Publicus Asia, ang net trust rating ni BBM ay negative 27 na lang. Grabe yan ha. Sobrang baba na niyan. At ang ibig sabihin niyan, talagang napakaraming Pilipino wala ng tiwala sa ating Pangulo ngayon at sa kanyang pamamahala. Kasi ang trust ay mas mabigat. Yan po mga kababayan. Ang nagtitiwala na lang po sa Pangulo, mga kababayan, si Yorme. Hindi kaya si Yorme sa Maynila? Alam naman natin si Yorme. Kabisado naman natin si Yorme. Hindi po ba? Alam naman natin si Yorme. Mga kababayan, maraming kulay yan. Pwede sa puti, pwede sa pula, pwede sa dilaw, pwede sa pink. Yan po si Yorme. Hindi po ba? Natural na po kay Yorme yan. Dahil nung nakarang halalan po, di po ba? Ibang klase po yan. Napakarami pong binitawan niya salita. Diyan po sa ginawaran po ng Doctor of Law. Hindi po ba? At sinasabi daw po, good governance, mga kababayan. Maganda at magaling, mga kababayan, ang pinakikita po ng panunungkulan na tinatawag ng kanyang ate na bangag. At tinatawag din daw pong silver. Yan po daw mga alias silver, di umano, mga kababayan. At yung sinasabi po ng Pangulo, hiyang-hiya naman tayo. Yung pre-education, yung college, yung pre-college education, matagal na po yan eh. Hindi po ba isinabatas po yan? Ibinalik po yan ni dating Pangulong Duterte ang pre-college sa mga state university ng bansa. Luzon, Visaya, Mindanao. Libre na po ang college sa mga state university. Hindi po ba? Matagal na pong umiiral yan sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Pati po ang mga sweldo ng teacher, tumaas. Mga pension, tumaas. Mga sweldo ng pulis, sundalo, tumaas. Ang ating mga lisensya, humaba ang expiration. Ang ating mga pasaporte, humaba ang expiration. Di po ba? Marami pong nagawa sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Kaya yung sinasabi po ni Pangulong Marcos na naranasan na po natin yan. Yung ating mga anak na nagkolehiyo, na-experience na po yan yung mga pre-college. Di po ba, mga kababayan? Kaya napakahirap po na mga kababayan, dahil nga po sa dami po na achievement ng Pangulo ngayon, mga kababayan, achievement sa salita, mga kababayan. Diyan po napakaraming achievement ang nakaupo ngayon sa salita, hindi sa gawa. Kaya nga po bagsak Bagsak sa mga Pilipino. Walang tiwala na halos sa mga Pilipino dahil nga po dinala ang ating bansa sa kahirapan, mga kababayan. Grabe. Hindi po ba? Lalong bagsak na bagsak ang ekonomiya. Napakataas na inflation, napakamahal ng bilihin, ang ipinagmamalaki na 20 pesos. Mga kababayan, limitado lang ang 20 pesos na sinasabi. Hindi naman pang buong bansa. Hindi po ba? Dahil hindi po nila kayang kontrolin ang nagaharing sistema. Dahil nga po, ginawa po tayong sindikato nila na puro sila po ang nakikinabang di umano. Yan po mga kababayan, ang binigay po ng pamahalaan ng lungsod ng Maynila, mga kababayan, na ang mayor ng Maynila ay si Isko Moreno at nahandyan din po ang mga congressman na tinatawag ni Kiko Barsaga na mga buhaya di umano, na matatakaw sa insertion, matatakaw sa maleta. Hindi po ba na mayroon pang pastor diyan? Hindi po ba mayroon pa tinatawag na Chihuahua, mga kababayan? Sila Valeriano. Hindi po ba? Nahandyan po sa Maynila. Grabe. Kaya po nagsama-sama na sila.
At paramihin nyo po ng paramihin, mga kababayan. Di po ba? Paramihin nyo ng paramihin ang ibinibigay o ang ibibigay nyo pa. Damihan nyo pa. At lahat po ng klase po ng degree at honorary, ibigay nyo na po lahat ng honorary sa Pangulo. Lahat po ng klaseng honorary degree. Doktor, lawyer, engineer, hindi po ba? Lahat po, ibigay na po. Pati po pagiging dentista, ibigay na. Mga kababayan, ibigay na po lahat ng klaseng degree. Dahil darating po ang panahon, mga kababayan, baka po sa tamang panahon ay magkaroon din po siya ng katungkulan na bago. At tatawagin naman po siyang mayor. Hindi kaya, pag dumating po ang tamang panahon at naging presidente ang isang agila ng Mindanao, mapapalitan po ang honorary degree of Doctor of Law ni BBM. Baka mapalitan po ng mayor. Si mayor. Mayor. Hindi po ba? Hindi mayor. Mayor. Yung mayor, saan po ba ginagamit yung mayor? Si mayor? Hindi po ba? At tinatawag din pong si Kosa. Maraming salamat po, mga kababayan. Yan po ang binigay po kay BBM na award. At talagang abogado pa, mga kababayan. Doctor of Law, mga kababayan. At least, naging abogado na po siya. Kahit po undergraduate ang Pangulo. Napakataas pa ang binigay na parangal sa kanya. Dahil nga po, pinaganda po daw kasi ang lungsod o campus, yung eskwelahan na kung saan po siya binigyan ng parangal ay pinaganda daw po yung campus. Kaya nabigyan siya ng award. Maraming salamat po, mga kababayan. Hintayin na lang po natin yung panahon na magiging mayor naman po siya o mayor, mga kababayan, o tinatawag na Kosa di umano. Maraming salamat po at sa inyo pong walang sawang pagtangkilik sa ang Tambayang Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. Thank you po sa inyo. Ganon din po sa inyong mga komento, like, share, and subscribe. At patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo, Eric Hershaw from Canada. GM Aris from United Arab Emirates. Ako si Pilam. Ani Jo, Chodorico Erguisa Jr. Kay Mary Natividad Blinden from Netherlands. Tatay Nick from Toronto, Canada. Gayat Shena. Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Milayi, Felipe Shapno from Texas, USA. Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA. Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA. Romulo Di Vinagracia from Bacolod City. At Baby Roman Ate Isa from Cagayan Valley. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. At taste lang po tayo, mga kabayan. At samahan po natin ng maraming dasal at panalangin na tayo po ay maingatan. God bless po sa inyo lahat. Sa muli po, paalam. Bye-bye.